Umamin na po si Secretary Remulla, tutuluyan po talaga nila ang mag-amang Duterte sa ICC. Kinumpirma niya na dahil po sa mga resolusyon na ipinasa ng Kamara, ngayon daw ay makikipagtulungan na sila sa ICC at ang pinaka-importanting pagtutulungan ay yung pag-aaresto sa mag-ama kapag sila po ay naisyuhan na ng warrant of arrest. Malungkot po yan dahil talaga naman pong yan ay patunay na wala na pong unity. Dahil paano naman makiki-unity team pa ang mag-amang Duterte na makiki-cooperate na ang Marcos administration sa ICC para sila'y dakapin at ikulong sa ICC. Ang sa akin lang, bakit ba kasi ginawa pa ito na nanggulo? Ang tahitahimik naman natin noong unang taon matapos magwagi ang unity team. Matibay naman yung pag-iisa natin. At dahil nga tayo nagkaisa, ayun na nga, nagkaroon naman tayo na isa sa pinakamabilis na paglago ng ekonomiya. Sa tingin nyo ba magtutuloy-tuloy ang paglagong yan ngayong wala ng unity team at mukhang hiwalay na talaga ang Duterte at ang Marcos? At syempre, papayag ba naman ng mga Duterte na sila ikulong na lang sa ICC? Syempre, magbabalak din yan, no? Para maiwasan yan. At sa tingin nila, tanging pagpapalit ng liderato lamang ang makakapigil dyan sa kooperasyon na yan. Siguro, pag may milagro naman, marirealize si PBBM na sinabi mo na dati na paglabag yan sa soberenya bakit ngayon makikipagtulungan ka? Hindi naman po pwede 7 months ago siguradong sigurado ka at nandun pa ako sa pagpupulong na yon. Kabahagi ako ng pagpupulong na yon. Siguradong sigurado siya na dahil umalis na tayo sa ICC, paglabag na ng soberenya, kung tayo makipagtulungan pa sa ICC, bakit ano man nangyari 7 months later? Bakit ngayon makipagtulungan na? Kasi nga po, gaya ng nasabi ko dati, naniwala naman itong si PBBM sa mga marites na nagdi-distab daw si Presidente Duterte. Naku, nung makalawa lang po kasama ko si Presidente Duterte, napakahina na po, nakabaston. At talaga ang kaligayahan na lang niya, mag-alaga ng apo niya sa tuhod ng apo ni Congressman Pulong na half Japanese. Yun na lang po talagang kaligayahan niya. So, miski sabihin na natin nakipag-usap yan sa mga general, kwento-kutsero lang po yun. Dahil sa totoo lang po, pag naririto sa Maynila si Presidente Duterte, tumitira po yan sa 90 square meter na condominium. Para ikaw po mag-distab, kinakailangan mo billion-billion na obviously wala po si Presidente Duterte. Malungkot po yan. Dahil nga habang nandyan ng unity team, nakita naman natin, bagamat mayroong mga pagsubok, patuloy pa rin ang pag-usbong na ating ekonomiya. Ano na mangyayari sa atin ngayon? Lalong-lalo na mukhang lumalala pa ang hidwaan dyan sa gitnang silangan. Anyway, enough of my thoughts. Ano po ang inyong thoughts? Agree or disagree? Tignan po natin ang mga reaksyon ng ating mga texters. Maria Liza Patio, good evening Spock. Sabi nga po ni Madam Liza, happy birthday, milyonaryo. Christina Nagrampa, grabe Attorney Harry, si BBM may baha landslide sa Davao Region, nanood pa ng concert, parang walang pake-alam sa taong bayan. Well, ako naman po, pati naman presidente entitled na magkaroon ng libangan. Kaya lang, tama po kayo dahil hindi naman siya bumisita doon sa mga lugar na mga nasalanta ng landslide. No? At saka, controversial talaga yung paggamit niya ng helicopter. Alam niyo po, pababa ako ng Baguio nung araw na yon, napansin ko nga na ang traffic nagsisimula pa lang sa connector all the way sa doon nga sa Philippine Arena. So siguro kaya nabuang din yung Coldplay kasi galing sila sa Hotel Lasang ng Manila. Ang tagal din siguro ng biyahe nila papuntang Philippine Arena. No? Okay, Vicente Esplana, attorney, pwede niyo po ipaliwanag ang mga malisyosong akusasyon na naman kay Rep. Pulong Duterte. Ang galing talaga muwan nilang mga ngampi si Tambi sa Kongreso. Hindi ko po alam po anong mga kontrobersya yan. Pero alam nyo na kapag sinisiraan ang mga naninindigan, alam nyo na kung bakit character assassination para wag paniwalaan. Pero alam ko naman matatalino mga Pilipino. Alan Java, hopefully Tatay Digong will be back into politics by 2025 until he can serve the Filipino people. This country needs his brand of leadership. Well, nung makalawa lang po kasama ko siya. At ang talagang sabi niya, ayaw na niya. Kaya nga nagtataka siya bakit pinagbibintangan siya ni PBBM na nagdi-distab. Nananahimik na po talaga ang dating Presidente Duterte. Promise. Okay?
Tapos, tignan pa po natin si Lydia Las Morias. Bakit ganito ang mga taong italaga sa gobyerno? Ano ba ang dapat gawin ng mamamayan para matigil na ito? O nga po, no? Dami mga ikompetente. O nga po, nandito ako sa bahay ng aking kaibigan na mamiesta. Kaya may mga taong dumadaan sa likuran. Pasensya na po ito. Corazon, Agkis Panaligan. Good evening po, Atty. Harry Roque. Ingat po sa pagkain ng lechon. Ay, nako. Hindi na po ako kakain ng lechon ng 6 na buwan. Promise. Kasi dinner, lunch, and dinner ang kinain kong lechon. Sasuke, ingat, spokes, baka ma-gurgur ka. Ano kayang gurgur? Okay? Crisette Laureta Chu. Maraming salamat kay Crisette Laureta Chu dahil ang sabi po niya, follow Harry Roque, siya lang talaga naninindigan labang kay ayaw ko na gamitin yung pangalan. November, good evening Atty. Harry. Enjoy po dyan sa Sinulog Cebu, watching from Salon de Jan. Okay? The PDP Laban commends and applauds this outcome from the city prosecutors of Quezon City. Yan ang reaksyon ng partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ibasura ng piskalya ang reklamong grave threat na isinampa ng mga kaliwang kongresista na si Franz Castro. Sa panayam sa Secretary General ng partido na si Attorney Amy Neri, iginiit ng PDP Laban na mula't mula pa'y wala naman talagang katuturan ang reklamo ni Castro. It's a welcome development and we are very happy that justice has been duly served at its truest sense. Sa 14 na pahinang desisyon na pirmado ni Deputy City Prosecutor Leila Lianes, nakitaan ng kawalan ng sapat na ebidensya ang reklamo ni Castro laban sa dating Pangulo. Nagugat ang reklamo matapos raw pagbantaan ni Duterte ang buhay ni Castro sa kanyang TV program na Gikan sa Masa para sa Masa sa SMNI. Ipinunto ng piskalya na kulang sa mens rea o criminal intent ang mga binitawang pahayag ng dating Pangulo. Nauna nang pinaliwanag ng kampo ng nakatatandang Duterte na ibinahagi lamang niya sa kanyang TV program ang naging usapan nila ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte sa issue noon ng confidential at intelligence funds. Doon naman ninugot ni Castro ang reklamo laban sa former chief executive dahil sa mga katagang nagbabanta raw sa kanyang buhay. Ngunit paliwanag ng piskalya, hindi pagbabanta ang ginawa ng dating punong ehekutibo. Malinaw anya na opinion lamang ito at nagbabanggit lamang ng mga personal na mungkahi noong nag-uusap sila ni VP Sara. Kasi dalawang i-consider mo yan eh. Ang actual na pagbabanta at yung intention na i-carry out niya yung pagbabanta niya. So during all those episodes mentioned in the complaint, they were merely a private conversation relayed by our former president to the episode of the SMNI. His private conversation with his daughter and his reactions or outbursts being a father. Dismayado naman si Castro sa desisyon ng piskal dahil sa anya pagkakait ng katarungan. Pinag-aaralan naman ngayon ng partido ang pagsasampa ng kontrademanda laban kay Castro. Sa katunayan, magpupulong ang legal department ng PDP Laban para isapinalang susunod nilang hakbang. Tatanungin din ng partido kung ano magiging pasya ni dating Pangulong Duterte. Let's wait for the decision of the PDP Laban. Sa huli, giit ng PDP na hindi nila inimpluwensyahan ng piskalya kaya nabasura ang reklamo laban sa dating Pangulo na matatanda ang bumaba sa pwesto na may mataas na approval at trust rating. Let's not forget that the case was filed when former president is no longer a president. And the city prosecutor's office is a plantilla position. It cannot be changed whoever is the president once appointed. Hindi din namin masasabing pro Duterte kasi hindi naman namin personal kilala yung mga prosecutors. Malinaw po na nagkaroon ng balanse at makatarungan at matuwid na batay sa mga reklamo at ebidensyang ipinakita ni Franz Castro na puro lang naman clippings. Kagaya ng reklamo rin nila sa amin ni Ma'am Lorraine, puro clippings na gawa-gawa din nila. Kaya binasura ito ng city prosecutors kasi kulang sa criminal intent and criminal element na na-establish. Walang prima facie, walang probable cause. Kasi nga kuro-kuro at opinion yun ng isang public commentator na yan ang role na ginagampanan ni former President Duterte sa programang Gikan sa Masa para sa Masa. It was not intended personally against kay Franz Castro. And we have received, Ma'am Lorraine, Brother Franco, some information ng last week pa, nang malaman daw nila Franz Castro ito, dismayado sila sa naging desisyon ng city prosecutors of the Quezon City sapagkat they were expecting ang CPP, NPA, NDF
na malalabasan ng warrant of arrest si Pangulong Duterte at aarestuhin. At tuwang-tuwa sila at nagpahanda pa si Franz Castro na mga banda na sasalubong daw kapag ikinulong si Pangulong Duterte. Sa kanya sa kanyang ikinadismaya ay mukhang siyang makukulong at hindi si Pangulong Duterte. Correct. Sapagkat sa kanyang kinakaharap na kasong kriminal nila sa Toro Campo sa qualified human trafficking in person involving children at sa kidnapping and illegal abduction and serious detention sa kabataan na pending ito nga mga kaso na dapat mahusgahan na. So we congratulate the decision of the City Prosecutor's Office, and para malaman ng lahat, yun talaga ang objective ng CPP, NPA, NDF. Habulin ang mga nakaupong public officials natin in government na kapag wala na sila sa kapangyarihan o pwesto, yung lumaban at totoong nagsilbi sa bayan para tapusin ang communist terrorism kagaya po ni former President Duterte ay kanilang iipitin, and hopefully akala nila mangyayari yan sa ilalim ngayon ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya nila iniintriga at minamaniobra ang political situation sa loob ng administrasyon na ito. Ma'am Lorraine, Brother Franco. Yung pinakagusto ko dito that it's going to the right direction. Yes. Because as Attorney Neri said, no, iniisip nila na fa-filean ng kaso itong si Franz Castro, and therefore ang CPP, NPA, NDF dapat ganun. Dapat. Nandun na tayo ngayon sa punto sa kasaysayan natin na dapat inuulan na ng mga kaso yung mga komunistang teroristang yan. Sila pa ngayon naglalakas loob na nagpa-file pa ng kaso ang mga ilusyonadong yan, mga walang modo. No? So, maganda ito. Sana matuloy yan kasi kami din magpa-file din kami ng maraming kaso dyan sa mga yan. Yes. At ang Legal Cooperation Cluster ng NTF-ELCAC walang humpay. At ang DOJ walang humpay na nagpa-file ng cases dyan. Dapat talaga ianod natin sa mga cases itong mga komunistang teroristang ito na napakaraming atraso sa Pilipino. So tama itong nangyayaring ito. No? Yes, Yes, Frank, ma'am. your take on that. Sa binanggit ng PDP Laban sa Legal Department, they're waiting for the former president to decide how to do counters, charges and counter complaints against dito sa mga CPP, NPA, NDF, urban operatives, particularly kay Franz Castro. Yes, Eric, makikita naman natin sa mga galawan Relax na relax lang ang PDP Laban. Naghihintay lang sila sa kanilang bossing na sumenyas kung na ba tayo sa ating kontrademanda. Hindi kagaya ng mga CPP, NPA na atat sa kada galaw at basadong-basado na sila. Ayun yung mga bagay na, naku, matagal na po ang yung mga propaganda. Kaya kinakailangan nyo naman baguhin. Dahil yung pag-file ng kung ano-anong kaso ay talaga namang hindi na po kinakagat ng ating mga kababayan. At bumabalik, nagbabounce back lang po lahat ng yan sa inyong kapalpakan. Correct. At gusto ko lang din kabilang dito, ibanggitin din yung isang naging pahayag ni Teddy Casino Isa pa na yan. the Philippines is better off without SMNI. Inulit-ulit niya yan sa kanyang mga posting. At ang ibig niyang sabihin dyan, Brother Franco, itong si Teddy Casino, by the way, ay kumpirmado ito na dapat i-subject ito for Anti-Terrorism Council designation. Yeah. Yes. Attention, DOJ. DOJ and National Intelligence Yan ang mga Agency. low-lying fruit. Ibig sabihin, ang dali ng pitasin yan. No? Yes. Halatang halata na yan. Alam na ng buong Oo. Pilipinas. No? At sila ay may mga patotoo. Kami po ay nagtataas ng kamay sa harap ng taong bayan na ako po mismo ay may direct personal knowledge tungkol yan sa kanila, lalo na itong si Teddy Casino na operatiba ng CPP, NPA, NDF na nagtatago sa likod ng maskara ng Correct. bayan at bayan muna. Pero siya ay bahagi po ng National United Front Commission, NUFC, at ang kanilang gawain po ay manulsol ng